Happy day mga ka-angels! Ito na naman ang inyong lingkod, si Mayora Angel. Kwentuhan tayo ng mga kababalaghan na experience natin. Actually, hindi naman ako ganun naniniwala sa mga kababalaghan mga ka-angels. Pero, meron akong mga na-experience. Actually, ako din, hindi ko ganun maipaliwanag. Sabi din nila, kapag ikaw daw ay natatakot, ganyan, parang ini-entertain mo daw sila lalo. Lalo kang nagiging mahina sa paningin nila. Ganun. So, dapat hindi ka daw matatakot. So, ako hindi naman ako matatakotin. Pero meron akong mga na-experience. Isa na dito nung maliit ako, 7 years old. Nakatira kami nun sa Pasig City, Metro Manila. Dun sa bahay na tinitirahan namin doon, nagre-rent lang kami. Tapos yung bahay na yun, luma na siya. Up and down. Tapos malapit siya sa ilog. Kasi di ba yung Pasig River yun, malapit kami doon mga ka-angels. Nung araw na yun, kasi meron kasing kama yan, dalawa yung kama. Yung isang kama, kay Mamit Daddy, yung isa sa amin ng kuya ko. Magkadikit lang naman yung kama, to be honest. Pero malaki, king size. Ganun na bed. Eh syempre nung maliit ka, talaga namang pagkalaki-laki ng kama kasi maliit lang yung katawan ko noon, no? 7 years old eh. So, nung panahon na yon, yung kuya ko, Boy Scout, nag-overnight sila sa school nila. So, in short, wala akong katabing matulog. Nung maliit kasi ako, mahilig akong maglaro-laro. Na yung, alam mo yan, yung wala ng ilaw, yung ilaw na lang nanggagaling dun sa poste sa labas ng bahay, dun sa daan. So, gano'n na lang yung ilaw ko nun. No? So, mahilig akong maglaro-laro. Natatandaan ko, nung yung nilalaro ko nun, yung horsey-horsey. Yung horsey-horsey, yung sinasakyan ko, yung unan. Yan, so, laro-laro ko. Tapos, ikot-ikot dun sa kama, dun sa edge ng kama. Naka-elevate yung kama, mga ka-angels. Meron siyang bed frame na tinatawag. No? So, doon naman sa gilid, sa isang kama, nandun naman ang Mamit Daddy namin. Tulog naman sila. So, ako laro-laro. Yeah, tigilig, gano'n eh. Tapos, bigla may naramdaman ako na parang papalapit. So, tumingin ako. Pagtingin ko kasi, meron kasing kwarto doon, mga ka-angels. Yung kwarto na yun, hindi kami natutulog doon. Maliit lang siya, pero kwarto siya. Usually, nilalagay namin doon mga damit, yung mga laruan. Doon din nagpa-plansya ng mga damit. Basta yung mga, alam mo, parang bodega na siya. So, nararamdaman ko, merong something. Merong energy doon, merong tao. Parang ganun yung datingan, may nakatingin sa akin. So, tumingin din ako doon. Eh, madilim siya. Wala kasing bintana, yan yung kwarto na yun. Wala namang tao, pero nararamdaman ko, may nakatingin. So, inignore ko lang. Laro-laro ako ulit, laro-laro. Tapos, napatingin ako ulit dun sa kwarto. Kasi nararamdaman ko, meron talagang nakatingin. Kinikilabutan ako tuwing kinukwento ko to. Tapos, edi yan na, no? Nararamdaman ko, papalapit siya ng papalapit sa akin. Tapos, pumikit akong ganun. Pumikit ako, tapos dahan-dahan akong humiga, no? Kasi nararamdaman ko, papalapit siya ng papalapit. Tapos, bigla niya akong sinampal. Naramdaman ko talaga yung sampal niya. Imposibleng parents ko yun kasi malayo sila sa akin. Dalawa yung kama, magkadikit. Malayo naman kung saan ako nakahiga. So, yun lang, pagkasampal niya sa akin, hindi ko na binuksan yung mata ko, natulog na ako. So, pagka open ko na lang ng eyes ko, maaga na. So, yun. Nung kunento ko siya sa parents ko, kinilabutan din sila. Kasi yun pala, without me knowing hindi ko alam na dahil malit pa ako na 7 years old, palagi daw palang may nagtatanong sa kanila na wala bang nagpaparamdam dyan. Yan. Tapos ang sagot naman ni na Mamit Daddy, wala naman. Pero, kaya yung bagay na yun, naikwento ko na lang noon nandito na kami sa Angeles City. Tapos malaki na ako. Tapos dun na ni Mami, kaya pala tinatanong ako ng mga kapitbahay doon, ng mga marites, na kung meron daw bang nararamdaman dun sa bahay.
Kasi meron daw dun na babae nagbigti ata. So, yun lang. Di ko alam kung siya yun. Pero, in fairness, nasampal niya ako. Yun lang. Abangan mga susunod na kwento dito lang sa Angel's Milk Tea Station. Siguradong mapapatili ka sa takot, sa sarap. Bye. Love you.